Damn! Naubusan yata ako ng gasolina. I kept on stepping on the clutch, but still nothing happened. Shit! I cursed. Confirmed, I ran out of gasoline. Maya-maya pa'y narinig kong pagkatok nito sa bintana nitong kotse. I saw him leaning towards here and said something, but I couldn't hear him. Mapapahiya yata ako nito. Pero hindi. Hindi ibig sabihin ay susunod na ako sa sasabihin nito. He might laugh at me. Madiin kong ipinikit ang mga mata ko at kinuha ang wallet ko sa bag. Lumabas ako ng kotse kaya bumungad sa akin ang lalaking yon. Naubusan ka na ng gasolina? He talked. Oo, at dahil yun sa dala niyang kamalasan. Parati na lang ako nagkakaproblema sa tuwing nasa paligid ko siya. Where are you going? I didn't answer him and just continued walking. May malapit namang gasolinahan dito, kaya bibili na lang ako. Althea! Napatigil ako sa paglalakad ng hawakan nitong braso ko. I told you, sumabay ka na lang sa akin. You see? Pati kotse mo sinesenyasan ka na. Wow! Bakit? Marunong bang mag-isip ang kotse? Hanga rin ako sa katalinuhan nito. Inalis ko ang pagkakahawak niya sa akin at nagpatuloy ulit sa paglalakad ngunit nagsalita ulit ito. Althea, alam mo, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. No, I'm not. I'm doing this because my body told me so. Fine, whatever you want. Pero isipin mong kambal. They are expecting for you to come early. And now he is using my kids. Mabilis lang naman ako. Pati ako gustong-gusto ko na silang makita ulit. Mabilis? Sobrang layo ng gasolinahan dito. It will take 6 minutes if you will use a vehicle. Paano pa kaya kung maglakad ka lang? My legs stiffened when realization hits me. Yes. That gasoline station I am referring to is actually far from here, and that is the only gasoline station that I knew. Malapit nga lang ito kapag sasakay ka ng sasakyan, pero imposibleng kaya iyong lakarin. I almost punched myself for not even thinking. Ano? Magko-commute na lang ba ako? Hello? Good morning, son. Nagbalik lang ako sa realidad nang narinig ko itong nagsalita sa likuran ko. Oh, where's your twin? Greet her for me, please. I heard him giggled after. Oh, your mom? She's here with me. Oh? Oh, okay. Wait, I will just give her the phone. I unconsciously turned and so I saw him walking towards me. He handed me the phone after. Our son wants to talk to you, he said. Sinulyapan kong nakalahad nitong kamay na may hawak na cellphone. Nabasa ko roon ang pangalan ni nanay kaya paniguradong ang kambal nga ito. Kinuha ko kaagad sa kamay niya ang cellphone at mabilis itong itinapat sa aking tenga. Baby? Mommy, we super duper missed you! My heart immediately softened upon hearing my son's voice. I missed you too, baby. Is Phyllis beside you? I asked, smiling. Yes, Mommy. She even wanted to talk to you and just greet her good morning for you and Daddy. Naramdaman ko ang pamamasahan ng mga mata ko sa narinig. How I missed them. I swear I hugged them so tight as soon as I get there. Mommy, Daddy told us that you will come here and stay here forever. We are so excited, Mommy. I cannot wait to see you. My son babbled. Yes, baby. You and Princess, wait for me, okay? I bought some toys for you. I heard my son gasp. Really? Hindi lang po damit, Mommy? Yes. I cannot help but to smile widely. Narinig ko pa ang paghagik-hik nila sa kabilang linya at ang masayang boses ng anak kong babae. His brother might told her about the good news. Ilang saglit pa ay naramdaman kong presensya ng lalaking yun sa likuran ko. Kaya doon ko lang napagtantong cellphone niya pala tong hawak-hawak ko ngayon. Baby? Mommy will end the call na ha? Magdadrive na ako patungo dyan eh. Sige po, Mommy. We love you po. I smiled. I love you both, I answered before I decided to end the call. And without looking at him, I handed him the phone. See? They're so excited to see you. They can't even wait and call you. Look, malapit nang mag-alas 9. Baka pag maglakad ka pa patungo roon at pabalik dito, magagabihan ka lang sa biyahe. I bit my lower lip. That gave me no choice. I turned. Fine, I said. Sa ibang direksyon ako nakatingin ngunit kitang-kita ko pa rin ang pagngiti nito bago ito magsalita.
Alright, let's go. He started walking and so I followed him. Nakita kong tumigil ito sa kotse kong katabi lamang ng kanya at dun kinuha ang packbag ko. Naglakad kaagad ito patungo sa kotse niya at pinagbuksan ako ng pintuan katabi ng driver's seat. Ngunit imbes na pumasok doon ay binuksan ko ang pintuan sa kasunod nito at doon pumasok. Althea, sit here. No, I'm good here. I just answered. I heard him sigh before finally nodding and closed the door. Nagmamadali itong umikot patungo sa kabilang pintuan at doon pumasok. Your seat done. Paandarin mo na at nang maaga tayong makarating. I cut him off. Dan, I am not comfortable here. This is his damn car and we spent so many memories here back then, when we were still together. How I wished I could just erase all the memories effortlessly. Alright then, he answered and started the car's engine. Tahimik lang kami sa loob ng kotse. Sobrang tahimik na tila ba'y mabibingi na kami. Tanging mga mahihinang busina lang sa labas ang naririnig ko. I secretly took a glance on the front when I felt a pair of eyes that is staring at me. And so I caught him, looking at me to the rearview mirror. He then looked away. He cleared his throat to ease the awkwardness he might felt. Umayos naman ako ng pag-upo at tumingin sa labas ng bintana na nasa gilid ko. I forgot to tell you about tatay. Nagpa-check up daw sila noong nakaraang araw dahil... I know, you don't need to update me. I cut him again. Okay. He just said and for the second time. A deafening silence reigned. Kinuha ko na lang ang cellphone ko at doon nilibang ang aking sarili. Damn, I have no choice but to reply my workmates who were greeting me about the said pregnancy. I will just fix everything when I get back here. With this jerk in front of me. And there's no way he could reject me. He will explain everything to them. Nang magsawa na ako sa cellphone ko ay tahimik ko itong nilagay sa bag at pasimpleng yumuko upang umidlip. Hindi naman nagtagal at tuluyan na rin akong nilamon ng antok. Oh, anong good news bang sasabihin at parang sobrang saya mo? Here, my eyes widened when he pointed the car in front of us. Teka, ano yan? I asked confusingly. Dad brought me a car, Althea. He announced happily. Wow, seryoso? Ang bata-bata mo pa para magkakotse. Mas lalo lang lumapad ang ngiti nito sa kanyang mga labi. I just turned 18 last week, right? I'm already on my legal age to have a license. Remember when Dad told me that he forgot about my birthday kaya wala siyang regalo para sa akin? Nagbibiro lang pala siya at kahapon ay bigla niya na lang itong ibinigay sa akin. He showed me a key. That's probably his car's key. My lips parted. Congrats! Ingatan mo yan ha. Grabe, mukhang mamahalin pa naman yung kotse mo. Saka itago mo palagi yung susi at baka manakaw yan. He just laughed and held my hand. Hinila niya ako papalapit sa kanya at doon kinulong niya ako gamit ang mga bisig niya. Napangiti na lamang ako at ipinalibot ang aking kamay sa kanyang bewang. I'm so happy, he whispered. I'm happy for you. Kaya pagbutihin mo palalo ang pag-aaral mo para mas worth it para sa daddy mo ang pagbigay sa'yo niyan. He giggled. Yes, Mom, he answered and planted a kiss on my hair. Althea? Althea, wake up! Naalimpungatan ako nang makaramdam ako ng kamay na marahang niyuyugyug ang aking balikat. Iminulat ko kaagad ang mga mata ko at mabilis na inayos ang pag-upo nang napagtanto kong nasa kotse pala ako. Pinunasan ko kaagad ang gilid ng labi ko at kunwari ay hindi na ako inaantok. Humarap pa ako sa gilid kong bintana para pasimpleng kunin ang dumi sa mga mata ko kung meron man. Masyado kasing napasarap ang tulog ko. Shit, parang kanina lang ay nakayuko ako. Mukhang napalalim ata ang tulog ko dahil pagkagising ko ay nakatihaya na ako at bahagya pang nakanganga. Sorry kung naistorbo ko ang tulog mo, pero nandito na tayo. He talked again. Tumangulang ako at kinuha ang bag ko sa gilid ko. I immediately opened the door and went out of the car. Bumungad kaagad sa akin ang bahay naming tila ba'y walang katao-tao dahil sa sobrang tahimik. Sinuot ko kaagad ang bag ko at inayos ang buhok kong buhaghag na pala at akmang maglalakad na papasok nang bigla itong magsalita sa likuran ko. Let me carry that. I heard his deep voice came from the back. Without looking at him, I shook my head. No need. I can manage.
I rejected and walked towards the gate and opened it. Sinilip ko kaagad ang loob ng bahay. Nay? Tay? Marie? Rafi? Mga anak? I called as I gently pushed the gate. Althea, anak! Narinig kong boses ng tatay ko galing sa loob. Tatay? Napangiti ako at nagpatuloy ulit sa paglalakad papasok ng bahay. Akmang kakatok pa ako ng pinto nang bigla itong magbukas at doon nakita ko si tatay na halatang gulat nang makita ako. Anak, nandito ka pala. Tila ba'y hindi makapaniwalang saad nito. Opo tay, namiss ko po kayo. Sagot ko at marahang inabot ng kamay niya at nagmano bago ko ito tuluyang niyakap. Kumusta po kayo tay? Sabi ni nanay ay nagbuhat daw po kayo ng mabigat na bagay. Alam niyo naman pong hindi yun mabuti sa inyo, di ba? Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Bahagya itong natawa. Maayos na ako, nak. Sa awa ng Diyos, hindi ko na uulitin. At ayaw ko kayong mag-alala pa. Sagot nito. Andito ka pala, Lucas. Munti ko nang makalimutan. Opo, tay. Mano po. Naramdaman kong presensya nitong papalapit sa akin kaya kaagad akong humakbang patungo sa gilid. Pinanood ko lang ito habang magalang na kinuha ang kanang kamay ni tatay at nagmano. They looked okay. Para bang nakalimutan na talaga nila ang ginawa ng lalaking ito sa akin noon. Baka nga, knowing this guy. Mommy! Maya-maya pa ibigla kong narinig ang matamis na boses ng anak kong si Matt na nanggagaling sa loob ng bahay kaya nangislap ang mga mata ko. I was about to ask tatay about the kids but then I heard Matt's voice. Akala ko ay pumasok sila sa paaralan. Babies! Dumaan ako sa giliran ni tatay. Inubad ko kaagad ang suot kong bagat nilagay ito sa sahig. Patakbo kong sinalubong ang mga anak kong ngayon ay masayang nagsitakbuhan papalapit sa akin. They're still wearing their pajamas and their hair is messy. Sobrang cute ng mga anak ko. Kinawayan ko naman sila papalapit sa akin. I kneeled down and opened my arms widely. And so they ran towards me and hugged me tightly. We missed you, Mommy! My son said between our hugs. Isa-isa ko silang hinalikan sa kanilang mga noo bago ako nagsalita. I missed you too, mga anak, I replied. Ilang saglit pa ay biglang kumala sa pagkakayakap ko si Feli at masayang ipinakilos ang kanyang mga kamay. Mommy, we super missed you. I am so happy to see you. My heart softened. My baby. I really miss her too. Hindi ko man lang ito magawang kausapin sa tuwing tumatawag ako. Mabuti na lang at nandyan ang kuya niya para sa komunikasyon namin kahit papaano. My baby's hair even got longer. Mas gumaganda lang ang prinsesa ko. I kissed her cheeks. I missed you too, princess. I replied smilingly. Daddy! Baby! Feli saw his twin run towards their father and so she did. Mahigpit din nilang niyakap ang kanilang ama dahilan ng kamuntikan nitong pagkatumba sa sahig. Nakita itong natawa. They looked so close to each other. Mukhang namiss niyo rin ako he chuckled. Yes po, Daddy. I and Princess miss Daddy and Mommy. My son replied. Ramdam ko ang panlalambot ng puso ko sa narinig. Kaya nawawala kaagad ang pagod ko sa tuwing uuwi ako rito galing sa trabaho Tila ba'y mahika ang presensya ng mga anak ko at bigla-bigla na lamang umaalis ang pagod na mararamdaman ko. Sus, palagi naman tayong nagtatawag-tawag sa phone Yes po, pero hindi po namin nakita ang face mo. My son replied that made them laugh. Hindi ko maiwasang mainggit lalo nang malaman kong palagi pala silang nagtatawagan. Parang noon kasi ay ako parati ang kausap nila halos araw-araw. Palihim akong napabuntong hininga sa naisip. How did he become this close to my kids? He should feel thankful for having such kind-hearted children. Kasi kung ibang bata yan, hindi yan basta-basta lalapit sa kanya dahil sa ginawa niya noon. Oh, mga apo, awat muna at ang babaho niyo pa. Sabi niyo kanina ay maliligo kayo pero hindi pa pala. Uy, hindi pa pala kayo naliligo? Kaya pala may naaamoy ako nang yakapin niyo ako. Rinig kong kantsaw niya sa mga anak ko. Hindi naman po kami smelly, Daddy. Hindi naman po sinabi ni Mommy You were just joking. Hindi naman po kami mabaho, Mommy. Matt looked at me and looked like he were telling me to say only the truth. Ngumiwi ako at nagkunwaring nababahuan din gaya ng biro nila. I smelled something too, baby. I think you should take a bath, I suggested.
Napanguso na lamang si Matt sa sinabi ko. Ba't sabi po ni Lola mabango raw po kami? Kasi love kayo ni Lola, his father replied. So does it means you don't love us po? Syempre love. Kaso honest si Daddy. Bawal mag-lie, di ba? He answered. Mas lalo lamang humaba ang nguso ng anak ko kaya nagtaka ang kambal nito nang makita siya. Tay, ako na lang pong magpapaligo sa kanila. I stood up and walked towards them. Ha? Hindi pwede anak. Galing ka pa sa biyahe at baka magkasakit ka. Nginitian ko lang si tatay sa sinabi nito. Don't worry, tay. Hindi po. Saka namiss ko lang po talagang paliguan tong mga makukulit kong ito. I chuckled and gently pinched their cheeks. Maya-maya pa ay napansin ko ang pagtayo ng magaling nilang ama at inayos ang kanyang suot na pantalon. Hindi ko maiwasang mapatitig sa ginagawa nito dahil tila naging isa itong modelo. Nag-iwas ka agad ako ng tingin nang napagtanto ko ang ginagawa ko. Sakto namang nag-angat na ito ng tingin at hilaw na ngumiti. I can help. He volunteered but I just shook my head. No, I can manage. I just said and then leaned towards my babies. I smiled when they both looked at me. Tara, let's take a bath na? I smilingly said as I gently caressed their smooth hair. They both nodded. Matt was just pouting his lips while Feli was smiling from ear to ear. I can't help but to pinch their cheeks. How I missed my babies. Naalimpungatan ako nang mapansin kong bakanting gilid na hinihigaan ko ngayon. Maingat kong kinilos ang kamay ko habang nakapikit pa rin ng mga mata. Anak? Inaantok kong wika. Napakunot ang noo ko nang wala akong natanggap maski halinghing lang ng anak ko. Slowly I opened my eyes. Napangiwi ako nang masilaw ako sa sinag ng araw galing sa labas ng bintana. Wala na pala sa tabi kong kambal. Ang aga naman nilang nagising. I glanced at the alarm clock beside our bed. It's still 5:57 a.m. Good morning, hon. Biglang naalis ang antok sa sistema ko nang marinig kong boses na yon. Napabalikwas ako ng bangon at gulat na sinundan ng pinanggalingan ng boses na yon. Napasinghap ako sa nakita. What the fuck are you doing here? I blurted in so much fright. Napansin kong biglang pag-iba ng timpla ng mukha nito. Watch your mouth. Stop accusing. How many times do I have to tell you? Our son might hear you. Sita nito. I didn't answer him and got myself out from the bed to fix the bed. Nagulat pa nga ako nang makita kong nakatupi na ang mga kumot ng anak ko at nakapatong na sa kanilang mga unan. Hindi man ganoon kaayos pero natutuwa pa rin ako. They were just 5 years old but look how responsible my babies are. Anyways, gigisingin sana kita kaso mukhang napasarap ang tulog mo. Kaya hinintay na lang kita. Nasa labas na nga pala ang kambal. Gumising talaga sila ng maaga para laruin yung mga pinamili mong laruan sa kanila. I heard him talking. Damn, kanina pa pala siya nandito? Why is he even here? Pati ba naman dito? Why did nanay let him enter my room? Mas binilisan ko na lang ang pag-aayos ng higaan namin. Pagkatapos ay naglakad na papalabas ng kwarto. Dumiretso ako sa sala at doon naabutan ko ang mga anak kong masayang nakaupo sa kayumangging kulay na carpet na nakalatag sa sahig habang nilalaro ang mga laruan nila. Nakita ko rin si nanay, tatay at Maris na nakaupo sa sopa at halatang natutuwa sa kambal. Ilang saglit pa ay pumeke ako ng ubo kaya roon lamang ako napansin ni Maris. O ate, gising ka na pala. Nakangiti nitong wika. Ginantihan ko lang ito ng ngiti. Oo nga pasensya na kung natagalan ako ng gising. Masyado ko kasing namiss matulog dito. Naku, kung makahingi naman ito ng tawad, mukhang bisita lang. Wala yon. Sobrang aga pa naman anak. Nakatawang saad ni nanay. Mukhang narinig naman ng anak kong lalaki ang boses ko. Kaya mabilis itong nag-angat ng tingin at masayang lumingon sa kanyang likuran kung nasaan ako ngayon. Mommy! Good morning! He blurted and held his twin's hand to inform her. And so she looked at me and smiled as they ran towards me. Good morning, babies. Ang aga niyong nagising I chuckled as I both caressed their hair. I'm sorry, Mom. We were just so excited to play our new toys. Princess woke me up po. I laughed upon what my son confessed. It was just surprising. Bihira lang kasi talagang mauna magising itong bunso namin. Her kuya was usually the one who woke her. Lumuhod ako sa kaharap silang dalawa at malambing silang nginitian. I looked at my daughter who was happily staring at me. Is it true, baby? You woke up earlier than your kuya? I asked together with my moving hands. My baby smiled and just nodded. Her simple action was enough for me.
I caressed her cheeks with my thumb and kissed her forehead. Now go and continue playing with your toys, I told them, and so they both nodded and ran back to their toys.